morning guys, and halos wala nang laman yung yard namin. Dati punong-puno ng tubo yan, daming bakante. Medyo alam na natin kung ano nangyayari. Yan, ganda ng araw, pasigat pa lang dun. Medyo ano pa lang, may dumi pa. Nagbabaklas kami ng mga pintura. Wala kasing gagawin. Parang the whole week na ganito mangyayari sa amin. Baklas, linis, maintenance. Yan ang mangyayari sa amin tong week na to. Sana next week may trabaho na uli para walang makatang oras. Good afternoon guys. Ayan, medyo may mga bad news tayo ngayon. Ayan. Pero lumamig uli eh. Nag-snow nga nung isang gabi. So eto, nakikinig tayo ng balita habang nagpapainit na sasakyan. Malamig pa rin kahit maaraw. So ayun nga, pagdating namin kanina, meeting kami nung supervisor. Sabi niya, ano muna tayo guys, meron tayong may bump in the road, sabi niya ganun. Tungkol to do sa mga mga projects. Yung iba nagka-cancel kasi nga medyo nangangamba dahil do sa tariff na binagsak ni Trump. Kasi maapektuhan lahat ng mga materialis namin dito eh. So ayun, sabi niya medyo naka-hold yung iba nag-cancel. Tapos yung iba wala pa kami mga bagong project. So medyo nakakatakot kasi nga yun, mahirap maghanap ng trabaho ngayon, mahirap din mawalan ng trabaho. Bali kanina isang batch lang ng yung pininturahan namin, mga pipe. Tapos nun pahinga na, linis-linis. Tapos bukas daw puro linis ang gagawin hanggang Biyernes. So yun, buti nga may pasok pa kami ng Friday kasi usually pag wala nang ginagawa, na nila yan, kinakancel na nila yung pasok namin ng Friday, which is okay din naman, mapapahinga yung mga tao. Kasi nga minsan marami talagang trabaho, nakakapagod. Yun lang naman, medyo apektado nga talaga. So eto pala yung ka-announce pa lang nila kagabi yun, midnight, effective na midnight, yung 25% tariff dito. So tingnan natin kung ano mga action ang gagawin ng government ng Canada patungo dyan sa problema na yan. Alam ko hindi lang naman kami yung magiging apektado dyan, marami, halos lahat ng mga nandito sa Canada kasi lahat ng mga produkto mag-i-increase yan, sigurado. So kapit lang tayo pare-pareho. Ganun talaga problema, hindi natin inaasahan yan. Hello guys. Good evening guys. Ayun na. Magandang gabi. Ay naka. Mga bagong pagsubok na naman. Pagsubok. Ano pa naman, pasimula pa lang pero syempre may mga May epekto na kagad. may epekto na. Yun nga Pero expected naman natin. Nakwento ko naman na kanina sa kanila nung nandun pa ako, umaga pa lang. Pero before nun may mga rumors na doon sa amin na ganun nga.
Tsaka yung presidente nga, ewan ko. Nabanggit mo na apektado ng tariff yung Ah, mga materyales nyo rin di ba? yun yung yun yung yung suntok ni Trump sa amin. Hindi lang sa amin kasi kami nagma-manufacture kami ng mga ng mga pipe, 'di ba? Tsaka yung gumagawa kami, kino-quote namin, tas yung specification kami gumagawa ng lahat. Syempre yung mga kumpanya nakangamba. Yung mga nagpapagawa sa amin, ilan dun mga Kiera, mga Husky, mga CNRL, mga kumpanya na malalaki Marami. na talagang pag kumuha ng mga pipe Maramihan. maramihan. So, di ba nga, gumagawa rin ako ng mga sa paperworks dun dati. Nasisilip ko si James. Wala na eh. Wala na laman yung yung Computer namin pag Dati daming lineup. punong-puno. Oo. Tapos may mga color coding yan. Kung ano yung green, go na. Yung mga purple, mga pending, mga red, ano na yan, yung due date na. So, wala na. Halos, ayun nga, pinakita ko ngayon na naglilinis na lang kami. Nag-aayos, maagang spring cleaning, pero hindi talaga dapat eh. May mga nag-cancel. Tsaka may din, ganitong panahon nyo dati busy kabisihan pa rin, yan eh. busy pa rin. Hanggang March yan. Kasi March nga, fiscal year nyo, di ba? Doon nga kayong laging rush. Rush kami ngayon dapat eh. So, ayun nga, sabi ko nga, may mga ni-stretch out na lang namin yung mga ibang trabaho. Kaya lang, hindi pa rin. Hindi Actually, pa lang ngayon eh. Thursday pa lang, bukas wala na kaming pasok. Friday, di ba usually Biyernes, minsan Sabado at Linggo pa may pasok. So, ayun yung yung malaking dagok sa amin ngayon. Ano pa lang yan na pa lang declare pa lang. Maganda nga rin yung, hindi naman maganda, kumbaga na-delay pa ng isang buwan, April. Dahil nga marami na rin umaangal, hindi pa man binababa. Umaangal na yung mga motor industry, Marami talaga, marami maapektuhan. Kasi ito lang pinaka magandang example, kagaya nun sa mga sasakyan. Meron silang manufacturing company dito, kagaya ng GM, Ford, yan, Dodge. Meron sila dito. Meron din sila sa Mexico. Ang gagawin daw, in-explain niya, nakita ko yung explanation nila eh. Magmumula sa US, dadalhin sa Canada yung material, gagawin ng Canada, yung mga parts nila, yung mga kung ano-ano, dadalhin ulit sa US. Sa US naman, i-approve, ganyan. Tapos may mga dadagdag. Tapos dadalhin ulit sa Mexico naman. Ano nga daw eh? Mexico to US uli. Ano nga daw eh? 6 to 8 times na nagbabalikan yung produkto para matapos. So just imagine how much yung aabutin 25% ng 25%. tariff pa abutin. So 25% din yung i-increase nila doon sa bawat item na bebenta nila. Ngayon Ganun na nga lang, mangyayari. since nung nag-pandemic, hindi na bumalik yung Hindi ayos na. sa presyo. Talagang mahal na ng mga sasakyan din eh. What more pa ngayon, nadadagdagan ng mga ganyang tariff wala na. Kaya Pahirapan. kaya nga medyo tayo, alanganin pare-pareho. Although may mga hindi ko rin masabi na lahat pero marami sa mga industry talaga ang tatamaan. Marami. Tapos gaya sa pagkain, mostly ng mga gulay na ibang kailangan natin, US nanggagaling. Galing. Dahil alam niyo winter dito, hindi naman whole year na meron kang produce. Ang mangyayari niyan, ikaw mag-a-adjust na lang para makasurvive talaga. So kung ano yung seasonal na prutas, Kung ano yung meron na lang. gulay, yun ang pagtsatsagaan. Aside from that, pinopromote nila na wag nang kumuha. Wag nang kumuha sa US ng mga ganun or wag tangkilikin yung mga produkto ng US. Pero sa totoo lang, gagawin natin yun. Gagawin hanggat maaari. Kaya lang, syempre, mahirap. Napakahirap kasi hindi naman lahat available na Canada product Sa ayaw man natin sa gusto, kailangan ng Canada ang US. Same thing din sa US, kailangan lang Canada. So mahirap Ganun din yung Mexico, kailangan din nila. Mahirap yung tariff war na yan kasi walang mananalo dyan eh. Talo yung mga Talo kababayan. yung mas mga nakabababa yung mga consumer kasi sila yung sasapo lahat noon na yun.
ng tariff na yun. Bukod pa doon, ginagamit pa ni Trudeau yung pagkakataon kasi nga syempre parang gusto nilang i-promote yung nila, yung lumalaban kami yung mga liberal na lumalaban Na sa ma-hold yung position niya. lumalaban kami do sa ni policy ni Trump. So yung mga tao parang uy, okay pala. Nakakalimutan nila yung carbon tax na binaba ni Yung Trudeau, yung mga sa April Sa kailan yun? April, dadagdag na naman daw ng 23%. 23% Biro nyo. carbon tax. Ang laki nun. Canada lang gumagawa ng carbon tax. Para saan? Kaya nga inaano ni Trump, dito na kayo, lumipat na kayo ng US, yung mga manufacturing sa Canada, lumipat na kayo ng US. Dahil nga too much ang Hindi carbon namin tax kayo na itatax. pinapataw. Walang tax masyado dito na kagaya dyan sa Canada. Kaya, Oy, may mga negosyo lang dito. Grabe ang capital gain, di ba? ayun pa, capital gains tax. Ah. Mabigat talaga ang mangyayari sa ating buhay ngayon. Sa amin, medyo talagang rin kami. Sabi ko nga talagang kailangan talaga tabi-tabi para sa rainy days. Hindi natin masasabi. Hindi natin Pero alam sabi ko ang sa kanya, kung future. talagang wala, kasi sabi nung supervisor nila, huwag mo nang isipin kasi hanggat may stretch and i-stretch ng company. Pero what if kung dumating yung punto na wala talaga? Wala na tayong masyadong mai-produce na pipe kasi wala namang order. Tatanggalan na yan. Yung mga matitira dyan. Iilan lang Yung matitira mga dyan. multitasking na lahat alam. Kaso nga, ilan na lang kayo eh. Ayun na nga Pag lang. nagbawas pa, di sapo nyo lahat. Yung mga bago ma-apektuhan dyan. Pero syempre, kapit pa rin. Sana maging maayos. Nagkaroon ng kalinawan ng ating mga leader kasi kawawa yung mga consumer talaga. May kasi, merong possibility na maging advantage sa trabaho namin or disadvantage kasi pag nagtuloy-tuloy ang na yan, yung tariff, yung na yan, yung ang pangalan nun? Trade war na yan. Pag nagtuloy-tuloy yan, yung oil ng ng part ng Ontario, ng mga Quebec doon, kasi nanggagaling sa US yung mga supply nila ng oil eh. Ganun din yung US kumukuha ng mga ng kuryente sa part doon. So ang gagawin nila, maglalagay daw ng ng pipeline na from Alberta to Ontario. So sobrang haba nun. Sobrang laki nun. Sabi nga nung presidente namin nung last na nag-meeting kami, it's either na maging advantage sa atin yung trade war. Kasi ina-anticipate na nila yun eh dahil nga kilala nila si Trump. So, sabi niya, ina-anticipate na natin yan. So, it's either na panalo tayo o matalo tayo. So, kailangan ng Canada magkaroon ng tanggalin yung border tariff. Kumbaga kung yung mga produkto natin dito tas dadalhin sa kabilang province, wag na natin bagsakan ng mga taxes yan. Yun din yung gusto ni Poliev na magkaisa yung mga Canadian na natanggalin na yung mga tax na ganun sa bawat province. Hindi naman tanggalin, kumbaga i-lower down nila na makakapag-provide sa mga tao dito sa Canada. Hindi lang dito sa Alberta kundi sa lahat. Si Daniel Smith na nauna, ibababa nila yung tax bracket daw ng Alberta. So, dapat naman talaga malaking bagay na yun. Dapat within Canada talaga magtulungan. Hindi pwede yung kada province iba-iba ng gusto. Kaya tayo. May isang buwan pa, umatras ng konti. Kaya lang kinikriticize na si Trump sa kanila kasi nga parang konting atras abante yung nangyayari. We'll see. Baka naman meron pang maging pagbabago. Nakakatakot ang isipin na gano'n ang mangyayari sa ating future dito sa Canada. Kasi maiipit talaga tayo Mahirap. Magkakaanuhan talaga kahit sa US may mga
sinabi pa yung premier ng ng Ontario na kapag talaga nagipit kami, papatay namin yung yung kuryente ng mga cities na malapit sa Ontario na nagpo-provide Canada, Canada. hindi US. So ilang city daw yun. Ay, Ano na yan, talagang problema ng malaki yan pag ganyan. pag Bagay, pinatay ngayon pa lang eh. Ngayon pa lang dami na nagiging problema eh. Di what more pa pag nagkaganon, di ba? Sana wag na umabot sa ganon. Magkaroon na ng maayos na usapan ng mga leader. Para sa rin yung kabubuti ng both citizen ng Canada at US. kasi nangyayari, parang takutan eh. Takot. Malaki yung ang Canada. Kukonti ang populasyon, 41 million. Ilan ang populasyon ng US. Kaya lang yung resource ng Canada talaga, sobrang dami. Yeah, sila sobrang kasi ng sobrang Canada, dami. Although hindi lahat available, pero kung kakayanin, sabi nga ni kapag siya naging prime minister, magpapatayo na talaga ng ng mga kung ano mga kailangan ng Canada. Kasi ito na yung yung wake up call para malaman natin ang halaga ng ng Canada. Hindi yung hindi tayo yung aasa sa US. Pero mo sabihin pa ni Trump, may invade na kayo. May invade na raw ang Canada ng na iba. Oo, kaya naman talaga. Kaya lang, syempre, sa dami ng tinutulungan na bansa ng Canada, hindi naman siguro pababayaan ng mga ibang kaalyado niya yun. Kaya nga sana maging pa yan. Maging may pagbabago pa yung mga na yan. Pero bago tayo mag-isip ng malawak na gano'n na malaking problema, isipin muna natin yung bawat natin, bawat buhay natin, magmula sa pamilya, papunta sa trabaho. Kumbaga, doon lang muna. Sa trabaho diba? Wag muna nating lawakan yung pamumroblema sa mga malalaking bagay. Hindi na natin hawak pare-pareho saklaw yan yung nangyayari dyan. Ang tanging magagawa lang natin, maging aware tayo sa nangyayari. Maging prepare. Kasi nakaka-stress lang talaga eh. Oo, pag inisip mo, paano pag gano'n, paano pag ganyan. Parang sobrang ahead ka dun sa nangyayari. Maganda pa rin na mag-ready na lang kung ano to naman ang mangyayari. Kahit sabihin mo na super stable ng trabaho mo, pag tinamaan ng kumpanya nyo ng gano'n, parang pag bumagsak yung mismong kumpanya, walang super stable na trabaho. Wala talaga eh. Pero syempre, lahat na magagawin natin kung ano mangyayari man, di ba? Dasal na tayo na maging makasurvive. Magdasal na tayo na mabigyan ng linaw ang kanilang mga kaisipan, yung mga namumuno sa ating gobyerno, hindi lang dito sa Canada, kundi sa US, pati na rin sa Pilipinas, syempre, para maging mapayapa tayo pare-pareho. Tama. Kaya lang medyo mahirap ma-achieve yung ganun. Lalo siya, lagi siya ako minsan, nanonood ako pag nanonood siya, pero yung ako lang, medyo iniiwasan ko kasi ayoko mag-isip ng sobra sa mga ganyan. Ako naman, pinapanood ko siya para maging aware ako, tsaka magkaroon ako ng yung kumbaga parang ano kaya mangyayari? Parang ano kaya magandang gawin? Ano kaya pwedeng gawin para makapaghanda? Ayun. Pero kaso katanong paghahanda pagka ganyan, di ba? Sabi ko nga sa'yo, hindi natin sakop na yan. Masyadong malawak na yan. Pero kung dumating man yun at magsara yung kumpanya namin meron pa namang iba. Hindi ka naman hihinto sa pagtatrabaho, di ba? Hindi naman katapusan ng mundo yun Meron pa rin naman makakuha. Hindi na nga kasing ganda ng sinasahod mo. Pero syempre, maraming option. Hindi ka naman tatamad-tamad at hindi ka makahanap basta ng trabaho, di ba? Hindi naman tayo hihinto sa ganun. Kahit na maglinis tayo ng banyo, wala akong problema dun. Oo naman. Lahat naman kaya natin. Kaya nga kung available para makapabayad ng bills, di ba? Kaya nga dapat tayong laging maghanda sa mga ganyan. Kaya nga dapat lagi merong emergency fund. Importante yun. Yun. Yun lang naman guys. Na-share lang naman namin sa inyo. Kasi nga medyo problematic na naman. Pero ganun talaga ang buhay. Parte ng buhay natin yung ups and down. Yun ang sa kanila. Gaya nung nagkaroon ng problema sa COVID. Stop. Nagkaroon sa mga ganyan. Ako kahit pa paano lang medyo
ayos-ayos pa kasi syempre hindi naman nauubos ang mga senior Hindi mahihinto basta-basta yung pag-aalaga sa mga sa mga elderlies. elder natin kaya kahit pa paano may trabaho. Yeah. Yun ang mahalaga. Paano guys, kami magpapaalam na rin. Ingat kayo lagi. Thank you for always watching. See you on the next vlog. Bye.